Dali. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang araw na ito ay pustos ng biyaya mula sa Diyos sa buong pamilya ng St. Joseph Academy of Sariaya, Quezon. Ito ang araw ng pasasalamat ng mga mag-aaral sa grade 10 sa mataas na paaralan na may temang Josephinians, strengthening our response to singularity as pilgrims of hope in truth and charity. Sila ay nagtagumpay sa lahat ng pinagdaanang pagsubok sa pag-aaral sa panahon ng kanilang pamamalagi dito, na pinatindi pa ng pagkakaroon ng pandemya sa loob ng 2 taon. Mahigit na 100 taon na ang pagtanggap at pagpapadaloy ng St. Joseph Academy of Sariaya, Quezon ng mga biyaya ng Katolikong edukasyon at Fransiskanong paghuhubog mula sa bukal ng karunungan at kabutihang kamay ng poong may kapal, sa tulong at gabay ng mga mission partners ng paaralan at mga madreng FMM. Taglay ang galak at lakas na dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Makatugon nawa ang mga mag-aaral na ito sa hamon na kakaharapin nila sa susunod na yugto ng kanilang buhay bilang mag-aaral. Maging gabay at pamantayan nawa ng bawat isa ang kautusan ng Diyos na malinaw na pinahahalagahan ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Magamit nawa nila bilang mga kabataan ang kanilang lakas, talento, at kakayahan upang matularan ang katapatan ng Panginoong Hesukristo upang mapagyaman ang pananampalatayang Katoliko na dahan-dahan ng nawawalan saysay sa kultura ng materialismo, practical atheism, relativism, historical revisionism, at virtual reality sa internet. Sama-sama din nating itaas sa Diyos ang ating mga panalangin para sa ikatatagumpay ng bawat isang mag-aaral sa bagong hamon na kanilang tatahakin sa kanilang pagpasok sa senior high school.
Maipagpatuloy nawa nating lahat ang tatak ng magandang pangalan ng ating paaralan sa kahusayan, kasanayan, kagandahang asal at pagsasabuhay ng pananampalataya sa Diyos na nahubog sa mahigit 100 taon ng SJASQ. Isama po natin sa intensyon ng misang ito ang kapayapaan ng kaluluwa ng ating Santo Papa Francisco. Nawa ay lalong magbigay ng pag-asa sa mga mananampalataya ang kanyang pagpanaw sa panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang ating minamahal na kapilyan, Reverendo Padre Everett Calvendra. Magsayo po ang lahat at masayang awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Bayan ng Diyos, tayo magpuri at magpasalamat sa buong may kapal bilang isang sambayanan ng Diyos na papasalamat sa biyaya ng karunungan, sa biyaya ng kaalaman. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang,
Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na may panalangin sa Panginoong ating Diyos. Nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magparindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa gitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat ay magsiupo at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ng 3 ng hapon, oras na panalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit, sa tinatawag ng Pintuang Maganda, may isang lalaking pinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang manlimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanginginig. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga naman siya sa pag-asa siya'y nilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit meron akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinigil. Pagdakay lumakas ang paa ng lalaki. Ito ay napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siya papasok sa templo. Kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang kilala sila na makilala nila, siya ang pulubing dating nakaupo sa Pintuang Maganda ng templo. Ang salita ng Diyos.
Magsitayo ang lahat upang magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Araw ngayong gawa ng Diyos. Magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Na araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari at samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya ay nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdan siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula na mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw sila nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangkitain. Mga anghel na nagsabing, buhay sa Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasamahan namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita sa Jesus. Sinabi sa kanila na Jesus, kailangan ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila na Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, kanila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay
at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila sa Jesus, subalit ito'y biglang nawala at nawikan nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon na pakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat ay magsiupo at taimtim na makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father Everett. At congratulations po sa ating mga home leaders. Where to find Jesus? Marahil ito po yung tanong na pagninilay natin sa umagang ito, batay na rin sa mga pagbasang ating napakinggan. To be pilgrims of hope is to find Jesus. But where? Pwede pong tumugon sa atin ang ating mga pagbasa ngayon. Sabi po ng isang paring Jesuita, kaugnay sa mga pagbasa ngayon, we can find Jesus with our broken brother. Kung inyo po pinakinggan ang unang pagbasa, meron po doong lalaking lumpo. Hindi binigyan ng limos ni na Pedro at Juan, pero meron silang ibinigay na mas mahalaga, ang kagalingan. Dahil sa kanya, nakita ni na Pedro ang ating Panginoong Hesus. Ang ginawa ninyo sa mga maliliit na ito ay ginagawa ninyo sa akin. Sa Ebanghelyo naman, natagpuan nila mismo sa Ebanghelyo, nagkataong si Jesus ay sa tingin nila ay isang dayuhan, stranger. At sa mga panahon iyon, ang isang dayuhang naglalakbay ng solo ay mapanganib, lalong-lalo na iyong daang iyon. So anong ginawa ng mga alagad patong Emmaus? Diba sabi, tumuloy na po kayo sa amin. Palubog na ho ang araw. Diligadong maglakbay. Where to find Jesus? With our broken brother. Diba yung din naman ang lagi ding binabakit sa atin ng ating yumaong Santo Papa, Pope Francis. Makita ang ating Panginoong Hesus doon sa mga kapatid natin nasa laylayan, doon sa mga walang boses sa lipunan, doon sa mga mahihina, doon sa mga may sakit. Yung lagi nating naririnig, to find Jesus with our brothers. Doon sa the least, the last, and the lost. Sabi ng CBCP, nawawalang nagwawala at walang wala. I hope, ako'y umaasa sa ating mga completers, isa yan po sa naituro sa inyo ng paaralang ito ng St. Joseph Academy. Sana makita niyo rin lagi sa Jesus
sa mga tao nawawala, nagwawala, at wala. To find Jesus with our broken brothers and sisters. Pangalawa, isa sa mga ginawa ni Jesus sa Ebanghelyong ating napakinggan ay siya'y nagpaliwanag ng banal na kasulatan. At doon sa pagpapaliwanag na iyon ng ating Panginoong Hesus ng banal na kasulatan, unti-unting nag-aalab ang puso ng mga alagad. Di pa nga lang nila na-realize kagad. Na-realize lang nila nung nawala na si Jesus. Pero habang ipinapaliwanag niya ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, nag-aalab ang puso ng mga alagad. Second, to find Jesus with a broken word. Matagpuan natin ang ating Panginoong Hesus sa banal na kasulatan. May nagtanong po sa akin, sa po ba pwedeng makilalang lalo ang ating Panginoong Hesus? Ang isang sagot ko ay di sa banal na kasulatan. Magbasa ka, magnilay ka, magdasal ka, gamit ang banal na kasulatan. At ako'y umaasa sa ating mga completers ngayon. Isa rin yan sa tinuro sa inyo ng institusyong ito. Ang mahalin, ang pinakamahalagang aklat na meron tayong mga Kristiyano, ang banal na kasulatan. At ang pagmamahal na iyan ay may pamamalas natin kung gagamitin natin ang banal na kasulatan ito sa ating pamumuhay, sa ating pananalangin, sa ating pagdarasal, higit sa lahat, kung tayo magiging tunay na saksi ng banal na kasulatan. At totoo nga, dahil doon, matatagpuan natin ang ating Panginoong Hesus. That's the second, to find Jesus with a broken word. And lastly, sabi po ng Vatican II, Eucharist is the apex and summit of Christian life. Ang banal Eucharistia ang rurok ng buhay ng mga Kristiyano. Sa Ebanghelyo, yung talagang na-realize nila na si Jesus, yung kanilang kausap, ay noong paghati-hatiin niya ang tinapay. To find Jesus in the broken bread. Walang iba kundi sa banal na Eucharistia. Ako'y natutuwa kung paano niyo minamahal ang Eucharistia. Meron pa kayong tinatawag na Eucharistic encounter. Eucharistic encounter ang bawat klase. Para mas damang-daman ninyo yung misa. Sana yun ay tumatak sa inyong puso, sa inyong isip, sa inyong pagkatao. Ang pagmamahal sa banal na Eucharistia. Sa banal na misa, dapat matagpuan natin ang ating Panginoong Hesus. Malaking hamon ang iniiwan ng inyong pag-iniwang ngayon sa inyong completion, sa inyong grade 10. At katulad ng inyong tema, strengthening our response to synodality as pilgrims of hope in truth and charity. Sana nga po
kayong mga completers ay maging tunay na tanda ng pag-asa ng bayan ng buong mundo. Dahil sa inyo, kayo inagsusumikap na laging matagpuan si Kristo. To find Jesus with our broken brothers and sisters, to find Jesus with a broken word, and to find Jesus with a broken bread. Sana sa patuloy niyong paghahanap sa ating Panginoong Hesus, tunay nga matagpuan ninyo ang ating Panginoong Hesus. Kagaya ng dalawang alaga patungong Emmaus. Sila nakasaksi kay Jesus na muling nabuhay. Sana kayo rin maging mga tunay na saksi ni Jesus na muling nabuhay. Isasagawa po ngayon ang pangako ng magsisipagtapos. Magsitayo na po ang lahat ng magsisipagtapos. Mga mag-aaral na magsisipagtapos sa grade 10 sa mataas na paaralan ng St. Joseph Academy of Sariaya, Quezon. Ang pagtatapos ninyong ito ay simula pa lamang ng panibagong kabanata sa inyong buhay. Sa pagharap ninyo sa mas makabuluhang pamumuhay, naway ligunin ninyo ang nakalipas at magpasalamat kayo sa Diyos sa masaganang pagpapalang nakamtan ninyo nitong mga nakaraang panahon ng inyong pag-aaral. Harapin ninyo ang kinabukasan ng may buong pagtitiwala sapagkat ang Diyos ay tapat. Siya ang kakalinga sa inyo, kaya at hinirang niya kayo upang mamunga ng masagana at manatili sa Kanya. Bagtasin ninyong muli ang landas ng buhay ayon sa marangal na kalagayang ipinagkaloob niya sa inyo. Sa araw na ito, sa harap ng inyong mga magulang, mga madre, mga guro at mga kaibigan, ipangako ninyong kayo'y mananatiling tapat sa Diyos, kung kaya't sagutin ninyo ang mga sumusunod na katanungan. Kayo ba ay nangangakong itatalaga ang inyong buhay kay Kristo na namatay upang tayong lahat ay bigyan ng buhay na walang hanggan, ngayon at magpakailanman? Opo, kami ay nangangako. Kayo ba ay nangangakong magiging tapat sa simbahang Katoliko na ito'y ipahayag ninyo sa wika at gawa sa harap ng madla at mamumuhay ayon sa pananampalatayang Katoliko ngayon at magpakailanman? Opo, kami ay nangangako. Nangangako ba kayong magpupuri sa Diyos tuwina, magsisimba tuwing linggo at bistang pangilin, nang sa gayon ay palagi ninyong maihanda ang inyong sarili sa pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa banal na Eucharistia, kasama ang sambay ng Katoliko, ngayon at magpakailanman? Opo, kami ay nangangako. Nangangako ba kayong magiging masigasig sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos bilang kasapi ng katawang mistiko ni Kristo ngayon at magpakailanman? Opo, kami ay nangangako. Salamat sa Diyos. Kung gayon, tayong lahat ay taimtim na manalangin sa ating Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo'y tulungang makatupad sa inyong mga ipinangako ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po ay tahimik na lalagdaan ng mga magsisipagtapos ang kanilang sipi ng kanilang ipinangako upang magsilbing paalala ng kanilang pagtatalaga sa Diyos.
Magsitayo na po ang lahat para sa simbolikong pag-aalay at panalangin ng bayan. Ang ating daigdig ay binabagabag ng matitinding krisis dulot ng mga trahedya, kalamidad, yera at ang kinabukasan ng mga kabataan ay nalalagay sa bingit ng alanganin. Manalig tayo sa katapatan at kabutihan ng Diyos bilang Kanyang mga anak, kaya ilog natin sa Kanya ating mga kahilingan, ang ating tugon. Sa magitan ni San Jose, Panginoon, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ni San Jose, Panginoon, pakinggan mo kami. Kandila, simbolo ng liwanag na tinanggap natin nang tayo'y binyagan. Mapagmahal na Ama, iniaalay namin ang kandilang ito na sa pamamagitan ng kanyang liwanag ay nagsisilbing gabay sa pagtupad ng aming tungkulin makapaglingkod ng buong katapatan sa Diyos at sa aming kapwa. Maging maningning nawa sa aming katauhan ang aming huwaran na si Jesus, upang sa masalimuot na buhay makapagbigay kami ng pag-asa sa kapwa at maging kaagapay ng mga mahihina sa paglalakbay ang kanilang buhay pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni San Jose, Panginoon, pakinggan mo kami. Biblia. Banal na kasulatan na siyang nagsisilbing gabay sa paglalakbay sa buhay na ito at bukal ng lakas, karunungan, at katapangang maharap ang lahat ng pagsubok sa buhay. Panginoon, iniaalay namin sa iyo ang banal na Biblia upang higit kaming magkaroon ng malalim na pagkakilala at pakikipag-ugnayan sa iyo. At sa gayon, tunay naming matahak ang tamang landas sa pamamagitan ng pagpupunyagin maitaguyod sa tuwina ang malinis na pamumuhay at maghangad ng pagkakaisa sa aming parokya at pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni San Jose, Panginoon, pakinggan mo kami. Tao Cruz, ang sagisag ng Franciscanong pagsunod sa buhay, pagpapakasakit at muling pagkabuhay ni Kristo. Panginoon, Ikaw ang naging huwaran ng aming buhay bilang Josephinians. Sa pagtahak namin sa buhay sa labas ng paaralan ng Junior High School ng St. Joseph Academy of Sariaya, Quezon, kami naway maging mga tunay na tagapagpatotoo at tanda ng iyong tagumpay at pagmamahal saan man kami magtungo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni San Jose, Panginoon, pakinggan mo kami. Banghay ng Katesismo at Catechist Cross ang naging daluyan ng pagtuturo ng katotohanan tungkol kay Jesus at nagpapaalala ng katapatan sa Kanya. Panginoon, nawa kaming lahat na naririto ngayon ay magsilbing saksi ng katatagan sa pagsasabuhay ng iyong mga aral upang ang simbahang iyong itinatag ay magsilbing larawan ng kaharian. Ang namamayani ay ang tunay na diwa ng mapagmalasakit ng paglilingkod sa kapwa, lalo na sa mga dukha na lubos mong minamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni San Jose, Panginoon, pakinggan mo kami. Logo ng paaralan, simbolo ng aming panuntunan bilang mag-aaral ng St. Joseph Academy of Sariaya, Quezon, sa loob ng 104 na taon. Mahal na Ama, niaalay namin ang SJS Quezon na sumisimbolo ng aming panuntunan. Ad veritatem per caritatem, na nangangahulugang tungo sa katotohanan sa pamamagitan ng pagmamahal. Nawa sa aming pagtahak sa panibagong buhay sa senior high school,
sa buhay namin ito nang mapalaganan namin, lalo na sa aming mga bagong makakasalamuha ang daan patungo kay Jesucristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni San Jose, Panginoon, pakinggan mo kami. Gadgets, simbolo ng adhikain ng paaralan na makatugon sa mga makabagong hamon ng paraan ng pag-aaral at pagkatuto. Mahal na Ama, nawa ay nakatugon ng mga ito ng maayos sa mga hinihingi ng 21st century learning upang higit na maging epektibo ang pagpapadaloy, pag-aaral at pagkatuto ng mga mag-aaral. Nawa ay magamit namin ng wasto ang mga gadgets at ang social media para sa pagpapakalat ng mabuting balita sa makabagong paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni San Jose, Panginoon, pakinggan mo kami. Osya, isang biyayang kaloob upang matugunan ng aming kagutuman at kahirapan. Ang Panginoon na patuloy na nagbibigay at nagbabahagi ng kanyang salita at banal na katawan at dugo sa banal na Eucharistia. Panginoon, idinadalangin namin ang Santo Papa Francisco, ang aming obispo, lubhang kagalang-galang, Mel Ray M. Uitili at Obispo Emerito. Lubhang kagalang-galang, Emilio Z. Marquez Dili, lahat ng mga kaparian, lalo't higit ang aming mga lingkod pari, Reverendo Padre Everett Calvendra, Reverendo Padre Edwin Palermo, Reverendo Padre Ralph Peña Florida, at Reverendo Padre Juffer Gutierrez, at lahat ng mga reliyoso at reliyosa. Kabilang ang mga Franciscanang Misyonero ni Maria, Sister Teresita Zoraida Arropiso, FMM, Our Lady of Faith Community Animator ng komunidad ng FMM dito sa Sariaya, Sister Angelita Santos, FMM, patlungkod ng paaralang SJSQ, Sister Lazelda B. Laurente, FMM, ingat yaman ng paaralan at lahat ng mga madreng FMM na naglilingkod dito sa ating paaralan. Kasama ang ating mga punong guro na sila Ginang Merichel Manggao, Ginang Isabelita P. Diodores, at Pinipining Margarita K. Villapando. Pamunuan ng samahan ng mga magulang at guro, SJSQ Alumni Association, mga mission partners at lahat ng nagtitipon ngayon na patuloy na nakikinig sa iyong salita at tumatanggap ng iyong banal na katawan at dugo. Naway maibahagi namin ang tinapay ng aming karunungan, panahon, presensya, pag-ibig at sakripisyo upang ang mga nagugutom sa iyong salita at umaw sa iyong pag-ibig ay tunay naming mapunuan at madama nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng aming katauhan at mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ni San Jose, Panginoon, pakinggan mo kami. Tanggapin mo, Ama, at tugunan ng may pag-ibig ang mga panalangin ito kalakip ang mga sagisag na inialay sa iyo. Sa ngalan ni Kristo aming Panginoon na buhay naghahari, kasama mo ang Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat at tayo ay dadako na sa ikalawang bahagi ng banal na misa, ang pagdiriwang ng huling hapunan. Mangyaring humanay na po ang mga magsisipag-alay.
Diyos sa mga namikha sa salibutan sa iyong gandang loob. At ay may alay mula sa lupa, walang pagawang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Puri-puri ka, Diyos sa mga lumikha sa libutan sa iyong magandang loob. At ay may alay mula sa atas na ubas sa maraming paggawa ang anak na ito para maging inuming nabibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ka poong may kapal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, na mabagay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain sumasakit sa sanlibutan at kasiyan mong mapakinabangin ang buo naming katauhan. Sa iyong pagliligtas sa gitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, doon nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinaggiliwa ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tuba na dumubos sa aming lahat. Ay yung anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong mako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilubig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa namang yan nasisawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosanna,
maging katawan at dugo ni Kristo ang mga alay. Ama naming bawain, binabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Ipinakikiusap namin na sa pamagitan ng anak mong ito na mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ang pagkain niya sa iyo. Iniari namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan, pagdugko, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kalip nito sa San Sinugog. Kaisa na buong simbahan, kasama ang aming obispo, Malrey, at ang lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ay iyong mga anak na kayo'y aming idinadalangin. Dalangin po natin ngayon ang ating mga mahal sa buhay na hindi natin kasama sa pagdiriwang na ito. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo kaya hindi na magsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming niaalay para sa kapakanan namin at namamahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagtulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Kristo bilang Diyos na totoo na namalagi pa rin taong totoo. Pinararangalan namin ngayon unang-unang ina ng Diyos at Panginoon namin Kristo, si Maria na wala ding laging birhen, kaya din ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Dino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito na iyong buong angkan para sa may minarapat mong muling isilang sa tubig at sa Espiritu Santo sa ipagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan. Loobin mo kami makapabuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipaintulot na kami ay mawalay sa iyong kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito, marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito'y gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Nung bispiras na kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos, sa kanyang makapangyarihan. At nagpasalamat siya sa iyo, pinaghati-hati niya ang tinapay, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aming katawan, na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang kapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang lipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ibabagay natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at buho sa iyong bayang banal ay diriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon.
Ginugulitan namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit na pabago niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pagkamit niya sa alangitan. Kaya mula sa mabiyay sa irin ng galing, inihandog namin sa iyong kataas-taas ang kamahalan na pagkain ito na katangi-tangi at dalisay. Ang pagkain nagbibigay buhay kailanman at ang inumin nagbibigay kagalingan walang katapusan. Masdan mo na buong kasiyan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa handog ni Abel. Ang lingkod na matapat sa iyo. Sa pagkain ni Abraham naman namin sa pananampalatayang totoo at sa inandang kinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Pulungan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na pagkain. Makapangyarihang Diyos, sinilin namin iyong ipakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambalang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal katawan at dugo na iyong anak sa pakinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag. Kami ay pupuspos na iyong pagpapala at anang pagpapasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumako sa amin sa paghintay sa iyong kapayapaan, yamang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Idalangin naman natin ngayon ang mga yumao nating mahal sa buhay, daratingin si Papa Francisco. Sila at ang tanang nahiglay sa kadungan ni Kristo ay aming dinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyan makarating sa pagsasalo, pagdiliwanag at pamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay pakasalanan ng lingkod, kami rin nagtitiwala sa iyong nagumawa na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya magitapating mo rin kami ay makaunay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway pag-abisa nila ay dahil sa aming ginagawang kabutihan, kulang na kulang, kundi pangundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pagitan ng aming Panginoong Kristo, sa kanyang pamamagitan at tanang mabuting kaloob mong ito, ay lagi mong pinahihirap, pinapabanal, binubuhay, pinapaspasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sundin
Inilig na kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ang kasalanan at iliw sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanalabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan binibigay ko sa inyo. Ngayon mo ay mananampalataya, duwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na ay laging sumayin iyo. At sumainyo rin. Ibigay at pagkakat po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Ito si Kristo ang ating Panginoon, ang Korodero ng Diyos, galing sa mga kasalanan sa lipunan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tayo'y magsitayo upang hilingin ang kapakinabangang dulot ng banal na pagsasalo. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isasagawa po natin ngayon ang pagbabasbas ng mga sablay, mga katibayan at mga medalya. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. Na may gawa ng langit at lupa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Basbasan mo, Panginoon, ang mga sablay, mga katibayan, at mga medalyang ito, at pagpalain mo po ang mahabang panahong ginugol ng mga magsisipagtapos sa grade 10 upang makamtan ang lahat ng ito. Patnubayan po sila upang kanilang may sagawa ang mga aral na kanilang natutunan sa St. Joseph Academy of Sariaya, Quezon, sa iyong ikaluwalhati at sa kapakinabangan ng kanilang kapwa. Niling namin ito sa pagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon, kasama mo at Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay isasagawa ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birheng Maria na gagampanan ni Ralph Yuan P. Metra, kasama ang kanyang mga magulang. Sa
Magsiupo po muna ang lahat para sa pasasalamat na gagampanan ni Isabella Lay A. Manalo, isa sa mga nagkamit ng mataas na karangalan mula sa Great Compassion. Atin pong pasalamatan ang lahat ng taong tumulong upang maging matagumpay ang ating pagdiriwang ng misa pasasalamat para sa pagtatapos ng mga grade. Sa mga nagsilbi bilang lektor, taga-awit ng salmo, tagabasa sa panalangin ng bayan, na ginampanan ni Juliano Marian H. Magboho, isa sa mga nagkamit ng mataas na karangalan mula sa Grade 10 Justice. Ang ating komentarista na si Darcy Elise A. Marana, isa sa mga nakamit ng mataas na karangalan mula sa Grade 10 Compassion. Mga tagapag-alay ng mga simbolo, mga kolektor, mga sakristan, lay ministers, ang nagbigay sigla sa ating pag-awit sa pagtugtog ni Ginoong Roderick Ladera at pagkumpas ni na Ginoong John Carlo Braganza at Ginang Nea Alexi Magboho. PowerPoint in charge, live streaming in charge, sound system in charge, maintenance personnel, mga naghanda ng dekorasyon at gamit sa misa, mga FMM sisters, mga mission partners, mga panauhin, mga magulang at tagapangalaga, lahat ng nakiisa sa atin sa misa via live stream sa SJASQ official FB page, at sa lahat ng kapwa ko grade. 5 palakpak po para sa ating lahat. Atin din pong pasalamatan ang nanguna sa ating misa pasasalamat, ang ating minamahal na kapilyan, Reverendo Padre Everett Calventra. 5 palakpak din po para sa kanya. At para sa dahilan ng ating pagdiriwang, ang nagbigay ng pagpapala sa ating lahat, lalo't higit sa pinakamahirap na panahon ng ating pag-aaral, upang tayong lahat ay makarating sa ating pagdiriwang at pasasalamat ngayon, na isang karanasan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang nagpakita ng kanyang katapatan sa pagbibigay sa atin ng ating kinakailangang biyaya, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Masigabong palakpakan po para sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. yumuko kayo at iningin ang biyaya ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos Ama at ng kanyang anak na sa Jesus, na naghahatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan, ngayon at magpakailanman. Amen. Puspusin nawa kayo sa pagmamalasakit ng Mahal na Birheng Maria, na siya nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan, ngayon at magpakailanman. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo, ang manitiniwang ng pagpaparangal sa Mahal na Birheng Maria, upang sa ganitong diwa ay sumapit sa kalangitan, na siyang tunay nating tahanan, magpasawalang hanggan. Amen. At magparangay lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain kayo taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.